Okay guys, nasa harapan natin ngayon ang ating bagong natapos na DIY incubator. Automatic ito at separate hatcher na. Okay, 126 swing type automatic with separate hatcher compartment. Ayan, ito ay para kay sa ano natin, sa busing natin. Lalagay natin dito yung itlog. Lagay natin yan. Bago tayo magsalang, kailangan may mapandar natin ito ng 2 oras muna. 2 oras. Itong ating tray. Ayan. Pwedeng lagyan muna ito ng itlog bago isalang doon. Or pwedeng doon na maglagay direkta. Ilagay muna. Bali sa paglalagay, itong may design dito, ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ito ay yung nasa labas. Yung may papunta papasok dito. Sa labas ito. Ito naman dito, nasa dalawa, tatlo. Ito yung dapat nasa loob. Ayan. Ganyan. Kasi may pusti tayo sa loob. Kapag ito ang inuna natin sa loob, ganito. Kakalang yan dito, masisira, tatalbog yung mga itlog. Dapat ito. Kasi pag bumangga na siya sa poste, yan, doon sa ating swing, bumangga siya dyan, okay lang. Ayan. Nag-swing pa rin siya. Kahit mapasobra yung pasok niya doon. Kasi pag ito, wala, masisira. Okay? Tandaan lagi, ito sa labas. Ito yung tatlo na nakausli sa loob yan. Lalagay ng itlog dito ay 1 hanggang 18 days. Okay? Sa ikasampung araw, mula ng unang pagsalang, magkakandil tayo ng itlog para malaman yung fertile at saka hindi. Okay? Pagbaguhan lang, kailangan huwag niyong ilalabas lahat nito. Paglabas kayo, 5-5, 3-5. Yan, kasi mabagal. Lalamig yung itlog, mamamatay yung sisiw sa loob, similya. Okay? 3 hanggang 5 lang. Tapos ibalik nyo yung may sisiw. Okay? Tapos papakita natin yung ating candler. Yung ating candler dito sa ibabaw, ito yung kanyang switch. Ayan, dito siya. Dito kayo halimbawa, ito kunyari itlog. Ayan, dito natin ilagay para makita natin kung fertile to hindi. Okay. Okay, balik yan Tapos yung mga kinulekta nating itlog hindi dapat lalampas ng 7 days. Pero kung mag-iipon tayo sa loob ng chiller, pwede siyang 20 days. Okay. Tapos i-air dry natin ng 2 oras bago natin isalang dito. Pag sasalang nito yung medyo matulis na parte ng itlog sa baba, yun ang paglalagay. Bali nakataob. Yung matulis pupunta sa baba. Tapos dito naman tayo sa ating hatcher. Bali ito, hatcher compartment natin kasi separate nga. Para sa mga budget meal. Okay. Price natin pang budget meal ito. Bale, ilalagay natin dito yung mga papapisa na, yung nag-umpisa ng mag-crack. Ayan, mostly 19 days yan. Kadalasan dyan 19 days. Okay, ayan. Kahit ganito yung ating screen, nakikita pa rin naman natin yung itlog sa loob. Okay, mas requested yan. Pero kung magpapagawa ng medyo sophisticated naman,
Hindi ganito, yung may presyo talaga, nire-request lang ito ng customer at mag-a-add sila ng bayad, additional bayad, gagawin natin yan. Okay. Ito, bahagi lang ito ng ano natin, expenses sa paggawa nito na akma sa ating budget bill na presyo. Okay, budget bill pero sophisticated yan. Tapos yung paglalagay natin dito, okay guys, balikan natin. Naglagay tayo dito, mas maganda na nakapag-candle tayo, nalaman natin kung nasaan yung tuka, markingan natin yung tuka. Tapos kung nasaan yung tuka, dapat nakaturo pataas kung nasaan yung tuka, para pag binutas niya yung banda dyan na tapat ng kanyang tuka, hindi siya malulunod sa moisture niya. Okay, tuloy-tuloy siyang mabubuhay hanggang sa makalabas. Bali, pag nilagay natin dito, nakaposisyon na paitaas yung tuka, isasara natin to at least man lang 12 hours na hindi natin bubuksan. Bali, naka-lockdown period tayo at least kahit man lang 12 hours. Kasi yung iba hindi talaga mapigilan magbukas. Okay, at least man lang 12 hours na hindi natin buksan. O kung hindi talaga maiwasan, maski 6 hours man lang na nakasara talaga, hindi bubuksan kasi pabago-bago yung temperature sa loob, saka yung humidity, hihina yung mga sisiw. Okay, tapos pag nakapisa na siya dito, lumabas na yung sisiw, kahit 2 oras pa lang siya nakalabas, pwede nang ilipat yan kaagad sa brother pin. Kasi nga kapag nasubrahan naman dito, aantayin mo talagang parang kumintab at tumaba yung itsura niya, yung mga balahibo. May tendency naman na dehydrate siya dahil sa overheat. Kaya mas mainam na pagkalabas niya, mga 2 oras, yung medyo tumatayo na siya, pwede na siyang ilipat kagad sa brother pin. Okay, bali dito naman tayo. Okay, sa ating accessories. Okay, dito ito ating thermostat, temperature controller, STC 1000. Meron tayong tutorial nito sa pag-operate nito, nasa ating channel, tingnan nyo na lamang. Okay, itong ating humidity monitor, hygrometer, monitor lang po ito, hindi ito connected sa kuryente. Meron tayong battery dito sa likod. Pag lumabo na yung display niya, kailangan magpalit ng battery. Ito dito tayo sa ating fan. Itong fan na nagpapasirculate ng hangin sa loob para ma-distribute na pantay-pantay ang init sa loob. Ito siya. Ayan. Yan. Pag bubuksan nyo ng ganito bubuksan natin ng ganito, dapat i-off muna natin para yung hangin niya hindi lalabas lahat yung init. Okay, hindi niya mailabas lahat ng init hanggang sa maibalik nating pagkakasara nito. Pag maisara na natin, pwede nating balikan ang blower ng fan dito, punta dito yan. Ayan, balik na siya. Ganon din yung gagawin natin dito. Okay, dito naman tayo sa egg turning nya. Pag nakalagay siya dito sa gitna, nakaturo sa gitna, naka-off siya. Ngayon, kung mag-automatic tayo, nakalagay ito sa taas. Ayan. Pag naman, naka-manual tayo, sa baba yan. Pag sa baba, makikita natin gagalaw yung ating, ayan, manual yan. Hindi yan titigil pag hindi mo itinigil dito kasi nga naka-manual siya. Ayan. Ginagamit natin ito sa tuwing tayo ay maglalagay ng itlog. Kasi kailangan nating ipantay yan. Iihinto natin pag pantay na siya. Magsasalang tayo, karga, diskarga. Yun ang gamit ng manual. Okay, pagkatapos, tapos na natin yung gagawin natin dito. Wala na tayong gagawin. Ibabalik natin to sa manual hanggang sa makuha niya yung inclination niya, yung pagtagilid niya. Pagkatapos tagilid na siya, stop natin, tapos punta na tayo sa automatic. Kaya pagkatapos ng 2 oras, papaling yan dito sa kabila naman. Okay, yun lang gagawin niya, every turn, every 2 hours. Dapat pag wala na tayong gagawin, bago natin iwanan ng incubator, dapat
naka-automatic siya all the time. Maliban na lang kung may gagawin ka, pwede kang mag-manual. Okay, basta laging tandaan, always on, automatic. Tapos dito sa fan, naka-on. I-off lang natin ito kapag bubuksan natin yung pinto. Ganon din dito. Okay, parehas lang yung pag-ooperate. Bale, dito 1 to 18 days. Okay, pero yung collection nyo na inipon sa labas lang, natural lang na pagkolekta ng itlog, 1 to 7 days lang. Hindi pwede magsalang na expire, sayang kasi yung panahon at saka yung space. Okay, 1 to 7 days na collection pwede pasok dito. Okay, pag sa chiller naman, maglalagay kayo sa chiller para mas maraming maipon, kailangan hindi din lalampas ng 7 days na sa loob na ng chiller. Sa loob naman ng chiller, pwede nyong hayaan doon na maipon hanggang 20 days. Pagka 20 days, pahanginan hanggang sa matuyo, saka na isasalang dito. Okay, laging tandaan bago magsalang, painitin muna ang buong unit. Paandarin ng 2 oras at i-check kung gumagana lahat. Okay, so yan lang at maraming salamat sa iyong panonood. Sana more breeds to come. Okay, more sisiw to come pa. Maraming salamat sa panonood. Pagdating naman sa ayan, tubig, humidity, itong ating monitor 1 to 18 days dapat nasa not below 50, nasa loob tayo ng 50 to 65. Okay, 50 to 65 okay na yan. Sumobra ng konti, bumawas ng konti, okay pa yan, basta malapit tayo sa 50 at 65 sa loob. Ngayon, pag sobra-sobra naman yung humidity, makita natin dito sa monitor, umabot siya ng 70, 78, ayan, 80, ayan. Sobra na yan. Tanggalin natin yung tubig. Itong lagay natin ng tubig dapat hindi gaano malapad para konti lang yung ano niya. Magagamit na ano sa pag-evaporate ng tubig. Dapat hindi masyadong malapad dito. Pagdating naman dito sa hot share, yung kailangan natin not below 60 pataas, ayan, 75, ganyan, 80, okay yan kasi kailangan talaga nila dito ng humidity. Kasi kailangan lang mataas na ano ng humidity para madali silang makalabas sa kanilang mga shell. Okay, dito wag lang tayong bababa ng 60, okay na yan. 65 pataas, okay yan, 65 to 75. Dito wag kang bababa ng 50 hanggang 65 ka, okay yan. Okay, paano magbawas ng humidity pag sobra? Tanggalin mo ang tubig, lagyan mo ng uling. Ngayon pag bumaba naman masyado, tanggalin mo ang uling, lagyan mo ng tubig. Ganun lang yun, vice versa. Okay, dito tayo magbabase sa ating mga monitor kung ano na yung kalagayan ng humidity sa loob. Okay, dito wala ka nang pipindutin kasi nga nakaset na yan, pati ito. Okay, nakaset na. Dito na lang tayo sa humidity kasi tayo na nag-ooperate yung ano niyan, yung nag-siset niyan. Okay, halimbawa masyadong maulan, mataas ang humidity niyan, kahit tanggalan nyo ng tubig pag nakita nyo sobrang taas. Pero pag stable naman, kahit may tubig, hindi siya gaano tumataas, ayos lang kahit di natanggalin ang tubig. Okay guys, sige, cut off.